Okay, we have started sa ating katubusan sa altar of burnt offering. Ang altar kung saan po sinusunog ang mga handog, sumisimbolo sa children, sumisimbolo sa the cross. Okay, God always meets men at the cross. Dito makikipagtagpo ang Diyos kung nais niyang lumapit sa ating, o kung siya'y nais makalapit sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya, sabagat dito dumanak ang dugo, kaya dito ang umpisa ng ating kaligtasan. Pangalawa ng pagsunod natin sa ating Panginoon, the laver, ang palangganang hugasan, symbolize or ito'y kumakatawan sa water baptism. Pagsunod o pagtapos na ating tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo, kailangan tayo po ay pabautismo ng tubig. Sana po balang araw ay yung pong ating ginanap na water baptism, tayo po ay makadinig ng kanilang mga testimony kung ano ang kanilang naranasan. So this is a decision that we have to make. Yung ilang pong ating mga kapatid ay sila po ay dumadalangin. Nais nila kapag sila ay sumunod sa Panginoon sa water baptism, that ito'y talaga'y nagmumula sa kanilang mga puso. They have made a iron determination to follow God without any reservation in their hearts. Amen? Na sila'y lubos na sumunod sa Diyos na walang pasubali, tuloy-tuloy, all the way. Amen? Sapagkat sa water baptism, isang kamatayan na dapat natin maranasan dito, that we have to die to the world. Tayo po ay namatay na sa sanglibutan. At pagkatapos po ng ating pagsunod sa water baptism, tayo ay magpapasok sa banal na lugar. Okay? Ito po ang tent tabernacle o the proper tabernacle. At ito'y nahati ng dalawang bahagi, the holy place and the most holy place. Ang tabernacle na ito, gaya ng aking nasabi, ay ito, ang design nito ay pinakita ng Diyos kay Moses. Kaya ang mga design nito ay hindi lang inibento ni Moses, it was designed or pattern na in the spiritual realm na ipinahayag ng Diyos, ipinakita ng Diyos kay Moses. Okay, after water baptism, ating masusumpungan ng pangatlong kagamitan ay ang table of showbread. Ang mesa ng tinapay na handog, it represents our born-again experience. At ang pangapat, ang lampstand. Ang lampstand ay it is made of solid gold. Represent o ito ay kumakatawan sa ministry of the Holy Spirit or the gifts of the Holy Spirit. Ang mga kaloob ng Espiritu Santo sa 1 Corinthians chapter 12 and 14. Dito po binabanggit ang mga gifts of the Holy Spirit. Ito po ay ang Pentecost. Ang ilan sa atin ay nabautismo na ng Banal na Espiritu Santo. We have spoken in tongues. Okay? Ang ilan po sa inyo ay hindi pa naranasan ang ganitong karanasan. So, ito po ay isang kaloob. Sana ng aking dalangin, tayo pong lahat ay mabautismo ng Banal na Espiritu Santo with an evidence of speaking in tongues. Tayo makapagsalita ng makalangit na mga lengguwahe na hindi natin pinag-aralan, subat ang Diyos mismo sa pamagitan ng Espiritu Santo ang siyang nagbigay. Okay? Ating pong napag-aralan ang purpose nito, bago tayo, we have to be baptized in the Holy Spirit. Tinutulungan tayong makapanalangin, gaya na nararapat, minsan, hindi natin alam ang kalooban ng Diyos, okay? Subat sa pamagitan ng Espiritu Santo, tayo po ay tinutulungan na makapanalangin ayon sa kalooban ng Diyos. Ang mga gifts ay alam na natin na nakasulat sa 1 Corinthians chapter 12, the gifts of healing and miracles and faith and so forth. Okay, ang huli na ating pinag-aralan ay ang altar of incense. Ang gintong dambalang ito ng kamangyan o insenso, ano po what does it typify? What does it symbolize, the altar of incense, gaya ng ating pinag-aralan? Sa haba ng aking pangangaral sana meron natanim sa inyo nung last Sunday. What does it typify? Our praise, our spirit-filled prayer and praise. Okay? Ito ang ating mga panalangin at pagpupuri na puspos ng Espiritu na nais na maamoy ng Diyos. Subalit, gaya ng ating napag-aralan, hindi lang ang ating mga panalangin at pagpupuri ang nais maamoy ng Diyos, kundi ang ating mga buhay. Okay? The altar represents also the forming of Jesus in our lives. Hindi ba? Sapagat yung mga insenso, ang yung insenso ay binubuo ng 4 na mga ingredients.
stacks, galbanum, at frankincense, at iba pa, ito ay na-derive ang mga ingredients nito from inception. Di ba? Sa pamagitan ng paghihiwa. So, ganito rin ang ating mga buhay. Ang ating mga buhay, kailangan, we cannot offer a Spirit-filled prayer and praise unless we live a consecrated life. Hanggang ang ating mga buhay ay hindi itinalagay, hiniwa ng Diyos, mapiga, hanggang lumabas sa atin ang ating Panginoong Kristo. Hindi lang nice maamoy ng Diyos ang ating mga panalangin, nice niyang maamoy ang ating mga buhay, and that life is none other than the Lord Jesus Christ. Amen? So, ang panganin na ating pag-aaralan ay ang kaban ng tipan na nasa pinakabanal na lugar. Okay? This is the sixth item of furniture sa loob po ng tabernacle. Kung inyong mapapansin, ito po ay isa sa ating top view ng ating illustration na ito. Subat ang kagamitan nito ay ito'y nahahati ng dalawa, the ark and the mercy seat. Ito po yung ating pag-aaralan. So, maliwanag na ubas natin. Okay, sa aking mong kakulitan, sana ay maliwanag na. Amen? So, ang ating pong pag-aaralan ngayon, ang ark, okay, ang kaban, o kahon ng tipan sa banal na lugar. Tayo ay nakarating na dito. Sana ngayon tayo po ay makapasok na sa pinakabanal na dako ng tabernakulong ito. Sana din tayo po ay nakalampas na sa tabing na ito. What does this curtain or this veil symbolize? Ano po sinisimbolo ng veil na ito, ng kurtinang ito? It also represents the river Jordan. Death to self, kamatayan sa ating mga sarili. Marami sa mga Kristiyano, hindi po sila makarating dito sa panganib na kagamitan sapagkat hindi sila nakakalampas sa kurtinang ito. They love themselves and their will so much. Kaya dito po maraming umaatras. Marami dito, hanggang dito. Kaya kung gusto natin maraming bilang ng mga Kristiyano, gusto malaking church, hanggang dito ko, ito ang pangaralin nyo. Ang cross and water baptism. Kaya ang ilaw po na nililiwanag dito ay ang araw. Kaya kung gusto mo maraming church, dito ka lang umiikot. Pero kapag pumasok ka na dito, sa banal na lugar, dito po talagang nasasalak na ang maraming mga Kristiyano. Lalo na pagdating dito sa banal na lugar. At tanging ang banal na Espiritu, kung inyong magiging sensitive kayo, makikipagtulungan kayo, you will reach the most holy place. Amen? At nandito ang banal na presensya ng Panginoon. And I tell you, in the name of Jesus Christ this morning, kayo po na napatuloy nag-aaral ng kanyang mga salita. You're working out your salvation. Hindi sa aksidente kayo nandito sa dakong ito. I tell you in the name of Jesus, na merong plano ang Diyos. Nais niya na kayo makarating sa banal na lugar. Ayaw niya kayo paikot-ikot lamang sa inyong buhay, Kristiyano, walang patutunguhan na ating nakikita ngayon sa maraming mga Kristiyano. Ano ang laman ng kanilang pagiging Kristiyano? Okay. Pagtanggap, water baptism, pagkatapos ano? Hanggang doon. Sasama sa choir, aawit sa ilalim ng spotlight. Yun ang laman. Makita ng mga tao na sila ay ganito. For the eyes na lang ang lumabas. Kaya kung nais magkaroon ng malaking iglesia, ito ang ipangaral mo. Kaya mga kaibigan at mga magulang, sana po bigyan nyo ng kahalagan kung paano ang Diyos ay binibigyan ng halaga ang inyong kaligtasan. Sana po dumapo sa inyo ang katotohanan ito. Imagine billions of people around the world. Some are not hearing the true gospel. Some are inside the church. Pero hindi nila alam ang nilalay ng Diyos. But God is giving us the opportunity. Listen, this is an opportunity. Ito po isang oportunidad. We have to grab. Gaya tayo binibigyan ng piano ng Panginoon. Kapag binigyan ka ng piano, hindi automatic right away. Alam mo, magiging Beethoven ka na. Malambot lang yung kamay. No. Kailangan ng piano, kailangan mong upuin, pag-aralan. You have to spend time, hours and days and practicing the piano. Gayun din ang ating kaligtasan.
Amen? Okay, tayo po ngayon ay magpasimula sa altar of incense. Para may pasubo ko po. Ito na, 11:15 na. Okay, buksan po na natin yung ilaw. Okay, wag muna. Okay, ang kaban, Exodus chapter 25, verse 10. Buksan po natin kagad, Exodus chapter 25, verse 10. Kapag ako ay nagmamadali, ito nangyayari sa akin. Hindi lang mga baluktukiya, blum cheese curls. 25, verse 10. Gumawa kayo ng isang kabang, yari sa akasya, 45 pulgada ang haba, 27 ang duwang, at ganoon din ang taas. Okay, itong sinabi ng Diyos kay Moises. Ang kaba ng tipan ay nakalagay sa pinakabanal na dako sa tabernaklo ng kapisanan, gaya po ng ating pinag-aralan. Ito po ay isang kahon o kaban na yari sa kahoy ng akasya. Ang akasya pong ito ay hindi yung akasya natin nakikita sa tabi ng daan. Okay? Using our equivalent of 18 inches per cubits. Remember, ang per cubit in the Bible, lagi ang measurement sa cubits, sa Bible ginagamit ang cubits, ito ay 18 inches per cubit. Ang measurement po ng kaban ay ganito. The ark is 3 feet and 9 inches wide. Ito po ay 3 pie at 6 na pulgada ang lapad, 2 pie, 3 pulgada ang lalim, 2 pie at 3 pulgada ang taas. Ito po ang sukat or dimension ng kaban na ito. Ito'y nakabalot sa loob. Okay, ang kahon, have you seen a box? Okay, kahit ang grade mo nakakita ng box. Okay? Ang ganito rin ang dimension o anyo ng kaban. Ayun, patay mo muna. Taas ba the roll? Ito po, ang kaban, taas pa, ang kaban ay ito po, ito ang parang kahon na ito. Hindi po itong nakatakip na dito, itong pinaka-lead niya, ang cover, ang mercy seat. Sa ilalim po ng mercy seat ay ang kaban ng tipan. May kaunyan at merong dahilan ng Diyos bakit ganitong kaparaan ang kanyang pinagawa. Sapagkat may laman ang kahon na ito. Okay. So, ating nakita ang dimension. So, ang kahon pong ito, sa loob at labas ay nakabalot na dalisay na ginto. Dalisay na ginto. Reminders po, ilang pahintinanda rin. Okay? Sana ang minds na kanilang makita ang ginto ng ating Panginoon. Okay? So, sa loob po ng kaban, gaya ng aking nasabi, ay nakalagay ang testimony o testimonyo. 2 tapyas na makapal na bato na dito po nakaukit ang 10 utos. Ito po ang mga laman ng kahon na ito o kaban na ito. At sa loob din ng laman ng kahon na ito ay nakalagay ang memorial jar of manna. Yung po nga may banga na may laman na manna, ito pong kinain ng mga Hudyo nung po sila ay nasa ilang. At sa loob po ng kaban na ito ay nandito po ang tungkod ni Aaron na nagkaroon ng buko at namulaklak. Imagine, ito po ang 3 items na nasa loob ng kaban o kahon ng tipan. What are these items na ating binanggit? Okay, yung pong 2 tapyas na bato na doon mismo ang nakaukit ang 10 utos, ang banga na nakalagay ang mana, at ang tungkod ni Aaron. Imagine ang tungkod, nagkaroon ng buko at pagkatapos ay namulaklak at nagkaroon ng almendras. Tapos pag-aaralan natin. At sa silbing po ng kaban ay nakalagay ang mga kopya ng mga sinulat ni Moises. Sa tabi po ng kaban nito, sa loob ng pinakabanal na lugar, yung po mga scrolls, okay? Yung mga nakabalumbon na mga books nila noon na sinulat ni Moises ay laging nasa tabi ng kaban ng tipan na ito. So, importante po natin pasinin yung pong mga carrying poles. Ito po'y mahalaga. Ay lagi pong nanatili sa kanilang mga receptacles o sa kanilang lagyan sa tabi ng tipan. Ano po yung mga carrying poles? Ito po'y mahalaga nating pasinin ngayong umaga. These are the carrying poles. Ito po ang mga kahoy na lagi pong nananatili yan sa kaban. Kahit na po minsan na nasa loob ng pinakabanal na lugar, hindi po inaalis ang mga carrying poles nito. Ito ginagamit kapag sila ay naglalakbay sa ilang. How many years na ang mga bansang Israel, sila po ay naglakbay sa ilang or in the wilderness? How many years?
40 years, ang galing ninyo. Okay? So, ito po ay laging nananatili sa kanilang mga receptacles na ito lalagyan. Bakit po? Subalit po, kung tayo ay tuloy-tuloy na pag-aaralan ng Lumang Tipan, ang kaban na ito ay lalo po nung ito ay nakalagay sa templo ni Solomon sa 2 Chronicles chapter 5 verse 9, parang ang mga poles o yung pong mga kahoy nito ay pagsamantalang inalis. Okay? Noong pong panahon ni Solomon, ang mga poles nito o mga carrying poles ay inalis. Subalit, sa araw po ng atonement, isa sa mga kapistahan ng mga Hudyo, ang mga poles o mga carrying poles na ito ang siyang mag-guide. Listen, kaya mahalaga natin pasinin, kapag po ng araw ng atonement, isa sa mga kapistahan ng mga Hudyo, nung sa panahon ng ilang, ang poles nito o ang kahoy nito, pagpasok ng saserdote na naka-assign para pumasok sa pinakabanal na lugar, ito po ang kanyang gagamitin na pinaka-guide. Ito ang kanyang gagamitin na pinaka-patnubay niya. Kaya hindi po bilang magsandalya, uling imagine, anumang araw ng sinaglang araw, hindi nakakapasok sa pinakabanal na lugar. Ang banal na lugar kung saan po nakalagay ang kaban na ito ay napakadilim. Madilim na madilim. Kaya pagpasok ng saserdote, itong pinaka-guide niya, patnubay niya na siyan ang magdadala sa mercy seat. Sa lukulukan ng awa para doon iwisik ang dugo para sa kabayaran ng kasalanan ng bansang Israel. Amen? Yung buba ay maliwanag. So the carrying poles are guide for the priest na maglilingkod sa panahon po ng Day of Atonement. Subalit, alam natin na minsan kung ito ay pinasya ng Diyos, ang banal na lugar o yung pinaka-banal na lugar, ito po ay nakakaroon ng liwanag kapag ipinasya ng Diyos na liwanagan niya sa pamagitan ng kanyang kalwalhatian. Hindi ba? Minsan, the top view. Minsan po kapag yung perspective. Pastor. Okay, ito po. Taas. Minsan kapag nakikita ang usok sa tabernakulo ito, ganito po ang paglabas na itsura ng tabernakulo. Kapag ang usok ay nandito, it means the glory of God is in the tabernacle. Sa pinakabanal na lugar, sa itaas ng kaban. Okay? Minsan kapag ito ay bumaba ang presensya ng Panginoon, maliwanag na maliwanag ang banal o pinakabanal na dakong ito. Okay. So, ano pong sinasabi nito sa atin? Ang kaban ay laging nakahanda to move on. Hindi ba? Yan ang purpose ng kaban kaya nandiyan ang carrying poles Laging nakahanda na sumulong. Ang mga banal ay dapat lagi din nagpupunyaging sumulong tungo doon sa kapuspusan ng kalwalhatian ng Diyos sa Mesiyas. Amen? Nandiyan ba kayo? Maraming mga Kristiyano ngayon, at kahit na minsan mga pastor, sabi nila, ako ay, ito na nga kinakagisnan. Dito rin ako yung mamamatay. Akala natin, nung Katoliko lang tayo, din natin sinasabi. God is pouring out His revelation today. God is restoring to the church ang maraming mga bagay. So we have to move with the presence of God. Amen? Amen? Nandiyan ba kayo? Are you moving with the glory of God in Messiah Jesus? Or you're being complacent? O satisfied na kayo sa inyong kalagayan? Sana po hindi pa. Sa nakikita ng kagaspangan na makademonyong maugali natin mga asal, ibig sabihin ay meron pang bahagi ng ating katawan na kailangan tubusin. Amen? Nandiyan ba kayo? We have to move on. Sumulong tayo. Handa ang presensya ng Panginoon, kalwalhati ng Diyos na sumulong. Kaya ang kaban ng tipan, inyo po napapansin, ay isang kaon na yari sa kahoy. Lagi kong pinaulit-ulitin ito. Ang kaban ng tipan ay isang kahon na yari po sa kahoy. Ang kahoy na ginamit po ay akasya. Hindi po akasya na ganang nasabi kanina na sa tabing daan natin. Ang tawag po dito sa Hebrew ay shittim. Okay? Ang alamang pong ito ay puno ng mga tinik. Ang ating pong mga akasya dito ay malambot, hindi po
puno ng mga tinik. Pero ito, ang halaman pong ito ay puno ng tinik. Ito po ay katutubong puno sa ilang kung saan po naglibot ang bansang Israel. Yun po ba'y maliwanag? Okay. Katulad po din ng ating paglalakbay, hindi ba? Sa buhay nito. Ang ating mga karanasan ay matitinik. Abang tayo ay inuhubog at inaanyuan ng ating Panginoong Jesucristo. Matitinik ang ating mga karanasan. Bakit po minsan inintulad tayo sa akasyang ito? Bakit? Ang karanasan natin ay matitinik. Ang tinik po kapag ikaw ay natinik ay masakit, hindi ba? Kaya minsan ang karanasan natin habang tayo inaanyuan ng Diyos, ang yung nice niya, nagkakaroon po ng mga circumstances. Pag tayo nagkaroon ng circumstances, ganyan natin nasabi, ito minsan ay mga putakte na kumakagat sa atin. Kapag kumagat, aray! Maraming mga Kristiyanong mga yan ay sumisigaw ng aray dahil sa mga putakte ng Diyos, mga tinik. Habang tayo ay inaanyuan. Kaya mga tao na nakapaligid sa atin, they were stuck up habang tayo din ay inaanyuan ng Diyos. Hindi ba? Alam niyo po, yung mga tinik nito ay nakakawi. Nandiyan ba kayo? Siyempre, saan ka mong pumunta kapag pumasok ka sa isang maliblip at puno ng tinik, sa ayaw mo sa gusto, hindi ba? Matitinig ka at yung mga kasama mo. Kaya nagkakaway po yan. Nandiyan ba kayo? Okay. Kaya sabi po ni Paul, hindi ba? We ourselves feel a thorn in the flesh, minsan-minsan, hindi ba? Nakakaroon po tayo ng tinig sa tagiliran. Si Paul, he was given a great revelation from God. Kung kayo po ay nag-aaral ng New Testament, binigyan siya ng malaking kapahayagan ng Diyos at para wag lumaki ang kanyang ulo, anong ginawa ng Diyos? Binigyan siya ng tinig sa tagiliran, di ba? Para sa ibaba. Minsan tayo po ay nakakaroon ng tinig sa ating tagiliran. Sobra yabang natin Nice natin ang ating buhay ay paamoy natin sa tao, hindi sa Diyos Hindi ba? So, ang Diyos ay nagpapadala ng tinik. Thorn in the flesh. Alos ang tabernakulo, ito po ay yari mula sa kahoy. Patay mo na pa siguro, Brother Raul. Kung niyo po papansin, ang tabernakulo, ito po yari sa kahoy. Maraming mga scholars, paniwala po nila, na ang kahoy sa paggamit po sa lumang tipan, typology, it symbolizes what? Would symbolize what? Humanity. Okay? It symbolizes kumakatawan sa sangkatauhan. Okay. Ang bagong tipan, nakatuparan ng lumang tipan na kaban. Okay. Kung meron pong ganito, meron pong katuparan ito, merong spiritual fulfillment, ang lumang tipan na kaban ng tipan nito. Meron pong bagong tipan na katuparan ang lumang tipan na kaon. Ano po? What does ano pong katuparan nito? Ito po ay ang trono ng Diyos. Kaya ang bagong tipan na katuparan ng lumang tipan na kaban ay ang trono ng Diyos, the throne of God. Ito po ang sikretong lugar sa dibdib ng Ama kung saan ang Mesyas ay nananahan. Hindi po nakuha yun. Ang bagong tipan na katuparan ng lumang tipan na kahon ay ang trono ng Diyos. Ang trono ng Diyos nasa kalangitan, okay? Pero, ang tunay na trono ng Diyos ay yung sikretong lugar na nasa dibdib o sinapupunan ng Ama kung saan mismo nananahan ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng ating Panginoon, I and the Father are one. Hindi ba? Kayo nasa akin, ako'y sumasa inyo because we dwell in the presence of God. Kaya sa plano po ng kaligtasan ng ating katubusan, ang puso ng Kristiyanong binanal sa plano ng Diyos ay kanyang mahuges, maanyuan na maging trono niya ang kanyang trono sa inyong mga puso. Hindi po ito alam ng maraming mga Kristiyano. Ang kaban ay nakabalot na ginto. Ano po ang ginto? Ano sinisimbolo ng ginto sa Bible? What symbolize ang katawan? What does gold symbolize in the Bible? Divinity. Okay? Divinity. Pagka-Diyos. Indicating na ang tao, ang kahoy, ay kailangan magtiis sa patuloy na pakikitungo ng Diyos sa Kanya para gawin silang kasalo
o para mapuspos sila sa banal na likas ng Diyos. Ang kahoy po ng akasya ay matinik. Ito po ang ginamit, matinik, matigas, and durable, o ang ibig sabihin ay matibay. Ang kahoy nito na ginamit. Ito ay bagay o naakma sa paggawa po ng mga cabinet, sapagkat ito po ay pwede mong ipalis na pakintaban ang kahoy na ito. Nandiyan ba kayo? Alam po ninyo, God's people are like this. Ang bayan ng Diyos ay kamukha ng ating binanggit. Sila po ay matitinik. Nandiyan ba kayo? Sana matinik sa paggawa ng kalooban ng Diyos, pero matitinik. Sobra ang tinik. Sa paggawa minsan ng kanilang sariling kapakanan, minsan ang gray nagiging puti para sa kanila. Sa pamagitan ng salita ng Diyos, binabaluktot. Di ba? Ginagawa talagang tinik-tinik na maraming mga pastor ngayon. At mga manggagawa at mga Kristiyano. At ano pa? Sila po ay matitigas. Sana matigas tayo, matibay tayo na huwag gumawa ng kasalanan. Pero po alam po ninyo, ito pong dahilan Ako nagsusumamo sa inyo. Huwag natin patigasin ang ating mga ulo habang nadidinig natin ang kanyang mga salita. Amen? Ito pong dahilan. Kaya laging payo, magatin ng ganito. Kailangan nito, sapagkat kailangan sa ating kaligtasan, mahubog tayo. Ito kaya ginagawa ng Diyos, ibinigay sa ating lahat ng spiritual na pagpapala na nasa salita ng Diyos. Para tayo ay lumago sa kanyang wangis at makipagisa sa kanya at marating ang nilalayon at pinaabot sa atin. Pero matigas pa rin ang ating mga ulo, gaya ng mga Israelita. Sa kabila ng kaligtasan, himala, na ginawa ng Diyos paliligtas, nakita na dalawang mata nila ang papano ang Diyos sa pamagitan ng kapangyarihan, nilabas sila sa Egypto, dinala sa promised land, ang kapangyarihan ng Diyos pagkatapos ng lahat ng yon sa saglit. Sa katigasan ng kanilang ulo, pinagpalit ang Diyos sa isang baka na yari ng gintos sa bundok ng Horeb. Marami sa atin ay marami mga bundok ng Horeb. Nakita niyo ang kalingningan ng ginto ng sanglibot at material. Nakita ninyo ang kaligtasan, himala. Pagkatapos ng ilang saglit, pinagpapalit natin ng Diyos. Sana yung awit natin inawit, I will serve no foreign God. Matigas. Matibay. Sana matibay tayo sa paggawa ng kasalanan o sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Saan tayo matibay? Sa mga scheme natin, matitinik. Scheme mo, yung mga plano mo. Selfish motive. Self-will. God's people are like this. Pero sila po ay matitinik, matigas, matibay, at kailangan din pakintabin. Hindi ba? Kailangan pakintabin. We have so many rough edges. Marami tayong mga magagaspang na mga kanto sa ating mga buhay. Bawat sandpaper ng Panginoon, ito po ay masakit. Pero kailangan. Ang mga banal, kadalasan po ay mahirap pakisamahin sa trabaho. Hindi ba? They are hard to work with. Ito pinagkikita ng Diyos. Minsan po gusto mong kasama yung mga hindi Kristiyano ata minsan Minsan yung hindi mga Kristiyano masasabi mo yung gusto mo. Pero ikaw kapag hindi Kristiyano mo, binibilang ang iyong mga hakbang. Titimbangan dahil gana-gana. Di ba? Minsan, Christians are hard to work with. Mahirap anyuan, hugis sa ninanasang forma. Mahirap. Subalit sa oras ang Diyos ay Kanya pong naanyuhan sa hugis na Kanyang ninanasa. Nabalot sila sa Mesiyas sa loob at labas. At buong ingat at matyagang pinakintab ng Panginoon, ang resulta ay magandang pirasong kasangkapan para maging lugar para makapanan ang Diyos. Amen? Nice ba maging ganitong kagamitan para sa Kanya? Nice ba natin?
Nais ba natin? Hindi, umihina po kasi. Ang kahoy ng kaban, humanity, ay nakabalot sa labas at loob ng ginto. Ang tinuturo nito sa atin ang araw kapag ang mga mananagumpay ay isa sa kanilang Mesyas na mananahan ng buong kapuspusan. Ang nangyari po ay ganito kapag ito ang nangyari sa ating mga buhay. Ang ating pong buong pagkatao ay buong natakip ng pagka-Diyos. Humanity totally covered with divinity. Kapag ang kahoy, ang kaban na ito, nangyari sa kahoy, ay nabalot ng ginto sa loob at sa labas, it means mortality was swallowed up by immortality. Yung pong mortalidad ay nilamon sa pamagitan ng immortalidad. Ang ating pagkatao ay napuspos at natakip ng pagka-Diyos. Amen? Amen? Kaya mga Christian, don't give up. Don't give up. Huwag po kayong sumuko. Huwag po tayong sumuko. Tayo po ay mag-aani balang araw kung hindi tayo maglulupaypay. Abang tayo ay tinatahak ng daan na nais na taakin natin ng ating Panginoon. Ang nilalayon ng ating buhay ay to be recreated, na tayo po muling malika in the express image of Messiah, Jesus. Ito pong nilalayon ng ating buhay, na tayo po muling malikha sa wangis ng ating Panginoong Jesucristo, God's Son, in spirit, soul, and bodies. Ating spirito, kaluluwa, at katawan, in order that we may be filled with all the fullness of God, para po tayo mapuspos ng buong kapuspusan ng Diyos. Ang kaban ng tipan ay panganim na item o bagay na kasangkapan po sa tabernakulo. Ang number 6, ang 6 po ay is believed to symbolize what? Number 6 symbolize what? Mankind. Okay? Sangkatauhan. Since man was created on the 6th day, ang tao po ay nilikha noong ika-6 na araw. Man was created in the image of God during the 6th day of God's working. Ang Diyos ay nilikha niya ang tao noong ika-6 na araw, noong panahon na kanyang paglilikha. Ang tao, pagdaan po sa kurtina ng tabernakulo, at nahubog siya, katulad ng kaban ng tipan, naging trono ng buhay na Diyos. Siya po ay magiging, sa panahon yon, ay wangis ng ating Panginoong Jesucristo. Sa wangis ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag ang isang tao, bawat Kristiyano, ang base sa atin, ay nilampasan na natin ang kurtina, we have died to ourselves, at kapag tayo ay nabalot ng para ng kaban, ng ginto, then sa panahon yon, tayo po ay magiging kawangis ng ating Panginoon. Ang karakter po ng tao ay nababago sa pamagitan po ng patuloy na exposure. Okay? Ang mga ugali po natin, ang mga asal natin, ito po ay patuloy na nagbabago sa pamagitan po ng patuloy na pagkalantad sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ng ating Panginoong Jesucristo. Gaya nangyari kay Moses. Hindi ba? So, hanggang ang mananampalataya ay kanya pong maangkin. Sana itong maangkin ninyo sa ating patuloy na exposure sa pakalantad sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ng Mesyas. Sana ating maangkin, sana masabi natin, sinabi ni Pablo, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. Amen? Sana itong maangkin mo. Ay, hindi na ako nabubuhay ngayon. Ako napako kasama ni Kristo, hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na nabubuhay sa akin. Kaya purihin natin ang Amang Diyos ng ating Panginoong Jesucristo na patuloy na kumikilos sa ating mga buhay hanggang tayo ay kanyang nahubog sa eksaktong wangis ng kanyang buktong na anak sa espiritu, sa kaluluwa at sa ating mga katawan. Ang kaban ng tipan, ito po ginawa mula sa kahoy, paulit-ulit na sinasabi, ng akasya, signifying, sinasabi sa atin na ang mga tao ay dapat malikha bilang isang lugar para makapagpahinga ang makapangyarihang Diyos. Amen?
Amen? God is preparing a living temple in which He can settle down to rest. Itong Goan Church, saan ito makita ng balso sa atin? Itong nilalay ng iglesia. Ang Diyos ngayon ay naghahanda ng isang buhay na templo kung saan pwede siyang pumirme at makapagpahinga. Ang Diyos ngayon hindi pwede pumirme sa mga puso natin. Hindi pa nahubog na anyo na trono. Kaya sinasabi ang ating Panginoong Jesucristo, He is what? The cornerstone, siyang batong panulok. At tayo mga batong ipinapatong dito until the great temple of God will be built. Ang ito'y matapos, again, God can dwell permanently in that temple. And you are the habitation of God. Sinasabi ng Biblia, Ephesians chapter 2, verse 22. Kayo at ako, kaya mga kaibigan, the temple that God is building within you is not made of flesh. Hindi pwedeng manira ng Diyos at ang ating Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng Banal na Espiritu Santo sa templo na yari ng laman. Kaya ang kanyang templo na kanyang nilikha sa inyong loob, it is the Lord Jesus Christ Himself. Amen? Ang ating Panginoong Jesucristo mismo, ang kanyang inuhubog sa atin para siya makapanan sa atin na lubusan. Ang luklukan po ng awa, the mercy seat, ito po ay ginawa sa kamay, pinukpok hanggang ito ay magkaroon ng anyo at mula ito sa isang bloke na dalisay na ginto. Okay? Brother Roll, sana po maliwanag na sa atin. Ito po ang mercy seat. Pinakalid ng kaban ng tipan. Inupong gawin ito po ay sa isang bloke. Okay? One block of solid gold. Pure gold. Ito ay ginawa sa pamagitan ng kamay. Pinukpok. Ito po makikita natin ang wisdom na binigay kay Alohayab na binigyan sila ng Diyos na karunungan para gawin ang mga banal na kagamitan nito. So, ang kaban pong ito o luklukan ng awa ay nakapatong sa kaban. Kaya atin po makikita, ang kaban at ang luklukan ay magkasama. Yan po ay magkasama, hindi po pwedeng pakiwalayin. Demonstrating po, nakikita sa atin ang mutual, interdependent, okay? Ang pagdidepende sa isa't isa sa kapahingan ng Diyos at ng mananampalataya. God is looking for a place to dwell and to rest. Kaya ito ang ginagawa ng Diyos atin sa kasalukuyan. Kaya ang kaban na ito, nakabalot, yari ng kahoy, pero nakabalot sa loob at labas ng ginto. At kapag ito'y nangyari, doon pa lamang ang mercy seat na pwede nating ipatong sa luklukan ng kaban. Hindi po nakita? Interdependent po yan. Hindi po pwedeng paghiwalayin sa isa't isa. Kaya para ang presensya ng Panginoon, ang ating Panginoong Jesucristo mismo, ay makapanan so that we will be a living temple, kailangan tayo mabalot sa loob at labas ng ginto. Walang iba kundi ang pagka-Diyos. The substance, the divine substance ng ating Panginoong Jesucristo. Inyo po nakukuha ngayon ang plano ng kaligtasan natin? Amen? 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 Praise God. Hallelujah. So, therefore, the ark portrays the completion of the process of redemption. Kaya pagpasok po natin, kapag tayo nakarating na sa kaban na ito, the sixth, at sa pinakabanal na lugar, yun po ang komplisyon, ito po ang kaganapan ng proseso ng ating katubusan. Nabalot ka na eh. Amen? Yun ang ating ninanais eh. Di ba? Mula sa kapangyarihan ng Satanas, tayo ay makarating sa kapangyarihan at wangis ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ang kaganapan. The ark is the omega of the work of salvation in human beings. Ito po ang katapusan. So, ang isang Kristiyano na nalikha sa wangis ng Mesyas, sa Espiritu, kaluluwa at katawan, at napuspos sa kapuspusan ng Ama at ng Anak sa pamagitan ng Banal na Espiritu, at siya ay pinahiran ng langis ng buong kapuspusan ng Banal na Espiritu para sa ministeryo. Taglay niya, He has an eternity
of eternities. Nasa Kanya ang walang hanggan, na paglingkuran siya throughout His creation. At darating sa Kanya na lalo niyang makilala ang ating Panginoon Diyos. At siya ay makapanahan sa dibdib ng Ama na walang hanggan. That is the person of unovercomer. Amen? Yung po ang aking nais, more than the things that God has created, more than 1,000,000 heavens, more than the streets of gold and diamonds that heavens can give, I desire, ako'y makapanahan sa dibdib ng Diyos sa walang hanggan. At maglingkod sa Kanya na walang hanggan throughout His creation. At araw-araw nakikilala ko siya. Kaya nasasabi niya, you are Him! Magiging katulad niyo sapagkat for eternities, hindi ba kapag ikaw nabababad, kasama mo ang araw-arong isang tao, nagiging katulad mo siya, nagiging kamukha mo siya, nakikilala mo siya, then you have eternity. Kaya nasasabi ni Pastor Fuller, you are Him! Sana po makuha ninyo ang katotohanan ito. Ito naghihintay sa atin. Hindi nyo salamat sa Diyos sa katotohanan ito. Kaya magtiis kayo, magbata kayo sa mga bagay na ginagawa ng Diyos sa atin. Amen? Kaya sa susunod na Sunday, pag-uusapan po natin ang 3 kagamitan sa loob ng kaban. Sana po huwag niyo pong i-miss ang mga bagay nito. Kaya, gaya na nga kinasabi, we are in the last days. The angel of preparation has an open book. Open ang book niya, nakawak niya. Inihanda niya, sapagat God is pouring out, is opening the revelation to us. Kailangan natin sa huling kapanahunan. Have you learned this morning? Sana po magbago ang inyong pananaw sa inyong buhay, Kristiyan. Tayo pong lahat ay manalangin.